Handa ka na bang makilala ang pinakakakaibang bayani sa anime? Kilalanin si Seiya Ryuguin, isang makapangyarihang mandirigma na may kakayahang takutin ang kahit sinong kalaban. Ngunit sa kabila ng kanyang hindi kapanipaniwalang lakas, siya ay labis na maingat at nag-ingat sa lahat ng bagay. Sa isang mundo na puno ng panganib at halimaw, ayos lang ba ang sobrang pag-ingat? Sumama sa isang kapanapanabik na paglalakbay kung saan ang bawat hakbang ni Seiya ay puno ng aksyon, saya, at sorpresa. Huwag palampasin ang The Hero is Overpowered but Overly Cautious, kung saan ang lakas at pag-ingat ay nagsasama sa isang epikong kwento. Restarte, isang baguhang goddess of healing, ay inatasang tumawag ng isang hero upang iligtas ang mundo ng Gaebrande mula sa isang demon lord. Pinili ni Restarte si Seiya Ryuguin, isang hero mula sa Japan na may napakataas na health, magic, at combat stats. Agad niya itong tinawag, at habang siya ay mukhang perfect hero, nadiskubre ni Restarte na siya ay matigas ang ulo at walang tiwala. Sa halip na agad pumunta sa Gaebrande, pinili ni Seiya na maghanda sa pamamagitan ng palagiang pag-exercise. Di nagtagal, napagtanto ni Restarte na nakalimutan niyang tingnan ang personalidad ni Seiya bago siya piliin, at natuklasan niyang siya ay sobrang maingat. Matapos humingi ng payo mula sa kapwa goddess na si Ariadoa, nangako si Restarte na pababayaan si Seiya na mag-ensayo ng mag-isa. Nag-ensayo si Seiya ng isang linggo at nakarating sa level 15 sa pamamagitan lamang ng mga simpleng exercises at nakapag-unlock pa ng mga magic at combat skills na labis na ikinamangha ni Restarte. Nang sa wakas ay maglakbay na sila sa Gaebrande, sinubukan ni Seiya na bumili ng maraming set ng armor at iba pang gamit, subalit sinermunan siya ni Restarte dahil sa sobrang pagiging paranoid at pinilit siyang gumawa ng makatuwirang pagbili. Nang maglaon, nakatanggap si Seiya ng isang anting-anting mula kay Nina, isang batang babae mula sa bayan ng Edona, upang iwaksi ang kasamaan. Sa labas ng bayan, ang unang halimaw na kanilang nakasalamuha ay isang simpleng slime na tinalo ni Seiya. Ngunit sobra-sobra niyang ginawa ito sa pamamagitan ng pagsunog sa buong lugar gamit ang mga pagsabog para masigurong walang natirang bahagi na buhay pa. Biglang lumapit sa kanila si Chaos Machina, isang demon na nasa level 66 at isa sa 4 Heavenly Kings. Ipinahayag niya na siya ay ipinadala upang magmanman sa lugar at patayin si Seiya bago pa man siya maging banta. Si Chaos Machina ay masyadong malakas para kay Seiya at Restarte, kaya't sila ay umatras pabalik sa Unified Divine Realm. Gayunpaman, nang kunin ni Chaos Machina ang buong bayan bilang bihag, nagkaroon ng matinding pangangailangan na makahanap ng paraan upang mapigilan siya bago pa masaktan ang mas maraming tao. Nang tumakas sina Restarte at Seiya sa Divine Realm, nagpasya si Chaos Machina na atakihin ang bayan ng Edona. Nalaman ni Seiya na iba ang takbo ng oras sa Divine Realm, kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang karagdagang oras upang itaas ang kanyang level. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Restarte ng mensahe mula kay Chaos Machina na nagbabanta na kung hindi sila babalik ay papatayin niya ang isang residente kada 10 minuto. Hindi ito alintana ni Seiya dahil ang 10 minuto sa Gaebrande ay humigit kumulang 16 na oras sa Divine Realm. Nang siya ay handa na, nagulat si Restarte nang malaman niyang umabot na si Seiya sa level 21. Bumalik agad sila sa Gaebrande kung saan napagtanto ni Chaos Machina na ang lahat ng stats ni Seiya ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya't siya ay nagbago ng anyo at naging Greater Demon upang patayin siya. Nang makaligtas si Seiya, nalaman na ginamit niya ang kasanayang fake out upang itago ang kanyang tunay na level na nasa level 37. Pagkatapos ay winasak ni Seiya si Chaos Machina, na nagbigay sa kanila ni Restarte ng paghanga mula sa bayan. Gayunpaman, dahil nag-aalala na baka makabawi si Chaos Machina, dinikita ni Seiya ng mga pagsabog ang kanyang natirang abo. Sa proseso, nawasak din ang Edona at ang dating nagpapasalamat na alkalde ng Edona ngayon ay umiiyak na nakiusap sa kanila na umalis. Nang bumalik sina Restarte at Seiya sa Divine Realm, nagtanong si Restarte kung paano haharapin ang sitwasyon kasama si Seiya. Napansin ni Seiya na bumagal na ang pagtaas ng kanyang antas, kaya't sinubukan ni Restarte na hikayatin siyang pataasin ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw sa Gaebrande. Nang tumanggi si Seiya, iminungkahi ni Ariadoa na mag-ensayo siya sa isang god, kaya't ipinakilala ni Restarte si Seiya sa Divine Blade God na si Cerseus, na nagsanay ng walang tigil sa loob ng maraming siglo.
Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Restarte na nagiging depressed si Cerseus at pumapayat ito. Sa ika-4 na araw ng pagsasanay, nakita niyang nagtatago na si Cerseus dahil nalampasan na siya ni Sia sa skills, ngunit tumanggi pa rin magpahinga si Sia sa pag-ensayo. Ngayon, sobrang takot na si Cerseus na nang sa wakas ay nahuli siya ni Sia. Itinapon ni Cerseus ang kanyang espada sa karagatan kaysa ipagpatuloy ang pagsasanay. Ngunit hinila lang siya ni Sia para magsanay sa labanang walang armas. Nalaman ni Restarte mula kay Ishtar na bilang tugon sa pagkamatay ni Chaos Machina, nagpaplano ang Demon Lord na ipadala si Death Magla, isang demon, at isang hukbong zombie sa bayan ng Simul kung saan may 2 mandirigma na nakita ni Ishtar na magiging kanilang mga kakampi. Dinala ni Restarte si Sia sa Simul kung saan nila nakilala sina Mash at Elulu, 2 Dragonkin, sa isang simbahan. Ibinunyag ni Sia na si Ama Marth ay isang zombie na nagkukubli at tinalo niya ito nang hindi man lang hinuhugot ang kanyang espada. Pagkatapos ay tuluyan niyang winasak ang katawan nito gamit ang mga pagsabog. Sa proseso, nawasak din ang simbahan. Pagkatapos, sinabi niyang walang pakundangan kina Mash at Elulu na hindi niya sila kailangan. Sa labas ng nasirang simbahan, ipinaliwanag ni Sia kina Mash at Elulu na ang dahilan kung bakit hindi niya kailangan ang mga ito ay dahil masyadong mababa ang kanilang stats. Bigla silang hinarap ng isang grupo ng mga knights. Nang linawin ng madre ang sitwasyon, humingi ng tulong ang mga knights. Pumayag si Sia sa kondisyong babayaran siya para magamit niya ang bagong skills. Una, nagpasya si Sia na pumunta ng mag-isa hanggang sa napilitan siyang isama si Restarte. Nang makarating sila sa lugar kung nasaan ang army ng zombie, ginamit ni Sia ang kasanayang meteor strike ng 2 beses para maubos sila. Nang siya ay mapagod, dinala sila ni Restarte pabalik sa Simul. Sa Simul, sinabi ni Elulu kay Restarte na hindi pa niya nakikita si Mash sa loob ng 2 araw. Nang pumunta sa silid ni Sia, nalaman ni Restarte na ginamit ni Sia ang kasanayang synthesis para mag-synthesize ng isang makapangyarihang espada gamit ang buhok niya bilang sangkap. Sa pamamagitan ng isang two-way viewing mirror, ibinunyag sa kanila ni Death Magla na dinukot at pinahirapan niya si Mash. Bago niya ito mapatay, ginamit ni Sia ang kasanayang Dimension Blade para putulin ang kamay ni Death Magla sa pamamagitan ng salamin. Pagkatapos ay pinapunta ni Sia si Restarte kay Ishtar upang malaman ang pisikal na lokasyon ni Death Magla. Nang makarating sila doon, sinagip ni Restarte si Mash habang nakikipaglaban si Sia kay Death Magla. Sa gitna ng laban, tinawag ni Death Magla si Darkfyrus. Nagtitiwala si Death Magla habang tinutukso si Sia sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kahinaan ni Darkfyrus. Ipinaliwanag ni Sia na gumawa siya ng iba't ibang magic bracelet gamit ang buhok ni Restarte na nagbibigay daan sa kanya na gumamit ng mga magic attribute na hindi niya napagsanayan. Pagkatapos talunin si Darkfyrus, itinuon niya ang atensyon sa gulat na si Death Magla. Sa Simul, tuwang-tuwa si Restarte at Elulu na si Mash ay nakabawi na mula sa kanyang naranasan kay Death Magla. Sinabi ni Sia kina Mash at Elulu na magiging tagapagdala nila ng mga bagahe. Nang tanungin ni Mash si Sia kung pwede siyang maging apprentice, pumayag si Sia hanggat dala niya ang mga bag pagkatapos ay inalok ni Mash na dalhin si Sia sa Dragon's Den, ngunit gusto munang pumunta ni Sia sa Divine Realm. Doon, ipinag-training ni Sia si Mash kay Cerseus, habang si Restarte ay pinagsanay si Elulu kay Hestiaca, ang goddess of fire. Pagkatapos, sinabi ni Sia kay Restarte na kailangan din niyang makahanap ng bagong trainer. Hindi sinasadyang nabangga ni Restarte si Valkyrie, ang goddess of destruction, na tinulungan muna siya bago umalis. Napansin ni Sia kung gaano ito kalakas, kaya't sinabi niya kay Valkyrie na sanayin siya nito. Nagalit si Valkyrie hanggang sa pinigilan siya ni Ariadoa. Pagkatapos ay inayos niya na makapag-training si Sia kay Adenela, ang goddess of war. Pagkalipas ng 3 araw ng pagsasanay, gumaling si Mash, habang ang pagsasanay ni Elulu ay halos nabigo dahil wala siyang affinity para sa flame magic. Habang paalis na sila, si Adenela, na nagkaroon ng crush kay Sia at ngayon ay glowing, masayahin, at dalagang-dalaga ang dating, ay nagtanong kay Sia kung maaari siyang sumama sa kanya. Walang pakundangang tinanggihan ni Sia ang alok nito, na naging sanhi ng kanyang pagwawala sa buong Divine Realm. Nang sa wakas ay makarating sila sa Dragon Village, sinalubong sila ni Lagos, na inihatid sila kay Levia, ang Great Mother of Dragons. Ipinakita ni Levia kay Mash kung paano maging dragon.
Nang tanungin ni Elulu si Levaya kung paano rin siya magta-transform, sinabi sa kanya ni Levaya na ang kanyang tadhana ay ialay ang kanyang buhay upang maging makapangyarihang sandata na Exation. Ipinaliwanag ni Levaya sa lahat ang tungkol sa isang alamat na nagsasaad na ang Demon Lord ay maaaring matalo gamit ang Exation. Na maaari lamang gawin kapag ang isang babaeng Dragonkin na may anyong tao ay nag-alay ng kanyang buhay. Nang tumutol si Mash, isiniwalat ni Levaya na kontrolado ng puwersa ng Demon Lord ang 70% ng Gayabrande. Pagkatapos ay nag-alok si Levaya ng isang handaan bago isagawa ang seremonya ng Sagradong Espada. Kinagabihan, nag-enjoy si Restarte, Seiya, at Mash sa handaan nang magsimula ang seremonya. Nang magdalawang isip si Elulu, sinagip siya ni Seiya. Inihayag ni Levaya na inaasahan niyang mangyayari ito kaya't nilagyan niya ng pampamanhid ang kanilang pagkain. Gayunpaman, nilabanan ito ni Seiya na nagkunwaring kumain lang siya, kaya't hindi kumapit sa kanya ang gamot. Nagpasya si Levaya na harapin si Seiya. Habang nagkakaharap, inactivate ni Levaya ang death sentence necklace na suot ni Elulu. Nang tumanggi siyang alisin ang sumpa, hinarap ni Seiya si Levaya at tinanggal ang kalahati ng kanyang li gamit ang kanyang espesyal na Dragon Slayer, synthesized mula sa Dragonkin at buhok ni Rista. Inactivate ni Levaya ang Ultimate Wall upang palakasin ang kanyang depensa, ngunit ginamit ni Seiya ang Speed Seeds at 2 Dragon Slayers upang itulak siyang mahulog sa bangin. Nagkunwaring sumusuko, sinubukan ni Levaya na patayin si Seiya gamit ang kanyang Dragon Breath. Gayunpaman, nagtagumpay si Seiya na talunin siya gamit ang Wind Slash na itinulak siya sa bangin. Nang subukan niyang lumipad palabas, napagtanto niyang may mga butas ang kanyang mga pakpak na sanhi ni Seiya bago pa man niya ginamit ang Ultimate Wall. Sa labis na pagkatalo, nahulog si Levaya sa bangin at namatay. Pagkatapos, ang Exation ay tila lumitaw na ginawa mula sa Levaya at dugo ng Dragonkin ni Seiya. Nang umalis na ang lahat sa nayon, tinanong ni Rista si Seiya kung ang espada ba ay totoong Exation. Inamin niya kay Restarte na ang espadang nakuha niya ay hindi Exation, kundi isang Platinum Sword Plus lamang. Nagsagawa siya ng palabas upang mabigyan ng kapayapaan ang isipan ng mga tao ng Dragon matapos ang pagkamatay ni Levaya. Pagkatapos ay hinarap ng grupo ang mga Knights. Ang mga Rosegord Imperial Knights ay humiling sa grupo na tulungan silang labanan ang mga puwersa ng Demon Lord sa Olga Fortress. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang pinatay ng grupo ni Beelzebub ang ilang mga knights upang akitin palabas si Seiya. Pagkatapos, nakilala ng grupo si Rosalie, isang prinsesa na nagsisilbing captain ng mga knights. Pagkatapos ay tumungo sila sa Olga Fortress. Sa loob ng kuta, nagkaroon ng pulong ang konseho upang bumuo ng estratehiya laban sa mga kalaban. Gayunpaman, naramdaman ni Seiya na mas mainam na pumunta siya sa Divine Realm upang magsanay. Nang pinagsabihan niya si Rosalie dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, nagalit ito at hinarap siya, kung saan siya ay paulit-ulit na sinampal ni Seiya hanggang sa siya ay umangal at umiyak. Sa Divine Realm, sinabi ni Seiya sa grupo na ayaw niya sa pagiging padalos-dalos ni Rosalie. Pagkatapos ay humiling siya kay Restarte na ipakilala siya sa isang god na makakatulong sa kanya. Dinala siya ni Restarte sa Verdant Forest upang makilala si Metis, ang goddess of archery. Habang nagsasanay si Seiya, nakasalubong ni Restarte, Mash, at Elulu si Cerseus, na nagsabi sa kanila na si Adenela ay galit pa rin kay Seiya. Sa bahay ni Ariadoa, pumayag siya na gisingin ang natutulog na mga kapangyarihan ni Mash at Elulu. Pagkatapos ay pumunta si Restarte sa bahay ni Adenela, kung saan nakita niya kung gaano talaga galit si Adenela. Nang subukan niyang babalaan si Seiya tungkol dito, hinarap siya ni Adenela. Nagawa niya siyang pakalmahin hanggang sa hindi na ito nagalit sa kanya. Matapos nito, isiniwalat na pinapanood ni Metis ang insidente sa buong oras. Ipinakita ni Ariadoa kay Restarte ang ilang natutulog na kapangyarihan na nabuksan ni Mash at Elulu. Pagkatapos makita ito, sinabi ni Restarte kay Ariadoa ang tungkol sa pagsasanay ni Seiya kay Metis. Nag-alalang ibinunyag ni Ariadoa na si Metis ay ipinatapon sa Divine Forest dahil siya ay isang nymphomaniacal na diyosa na kumikidnap at sexual na kinakain ang mga hero. Ibinunyag din niya na magkakaroon ng problema si Seiya kung siya ay makikipag-ugnayan kay Metis. Nang sinubukan ni Restarte na babalaan si Seiya, nakita nilang nakatali si Metis sa isang puno. Matapos niyang makawala, inatake niya si Seiya at Mash. Gayunpaman, nagawa pa ring pigilan siya ni Seiya.
Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa Olga Fortress kung saan nalaman nilang umalis si Rosalie upang labanan ang grupo ni Beelzebub ng mag-isa. Pagdating sa kanyang lungga, nakita nilang nahuli ni Beelzebub si Rosalie. Hinabol ni Restarte si Beelzebub habang nagbibigay ng takip si Seiya para sa kanya. Nang maabutan niya si Beelzebub, naghanda itong ihulog si Rosalie. Nang siya ay papalapit na, nagawa ni Restarte na ilihis ang kanyang pansin ng sapat na matagal para maiputok ni Seiya ang isang pana sa kanya. Matapos maisalba si Rosalie, ibinaling ni Beelzebub ang kanyang pansin kay Seiya. Nang sinubukan niyang atakihin si Seiya, napatay siya ng bagong kasanayan ni Seiya. Matapos maalis ang grupo ni Beelzebub, nag-atubiling sinabi ni Rosalie kay Seiya ang tungkol sa isang legendary armor sa shrine malapit sa nayon ng Izale. Pagdating nila sa Izale, nakita nilang wasak na ang nayon. Hinarat sila ni Kilkapul, isa sa 4 Heavenly Kings, na nagwasak ng armor. Inamin ni Kilkapul sa grupo na alam niyang hindi siya sapat na makapangyarihan upang labanan si Seiya, kaya ipinagpalit niya ang buhay ng kanyang pamilya, ng nayon, at ng kanyang sarili upang gamitin ang pinakamalakas na mahika sa pagsumon. Matapos isakripisyo ang kanyang sarili, nasumon ang Reaper na si Cross Thanatos. Ipinadala ni Seiya si Restarte at ang grupo sa Divine Realm. Pagdating nila doon, nagulat sila nang matuklasan na sinundan sila nito. Habang tumatakbo ang grupo, isiniwalat ni Seiya na mayroon siyang plano. Sa bubong ng templo, si Valkyrie ay nagpipinta ng wasakin ni Cross Thanatos ang kanyang obra na ikinagalit niya. Sa huli, ginamit niya ang kanyang ultimate skill na Gate of Valhalla para tuluyang matanggal ito. Sa kabila ng babala ni Valkyrie tungkol sa kung paano ginagamit ang ultimate skill, sapat na humanga si Seiya para hilingin sa kanya na sanayin siya. Pagkatapos ay nagpa siya sina Mash at Elulu na pumunta sa bahay ni Ariadoa. Samantala, habang papunta si Restarte sa bathhouse, sinabi sa kanya ni Cerseus na gusto siyang makausap ni Ishtar. Sa bahay ni Ishtar, sinabi ni Ishtar kay Restarte na ang huli sa 4 Heavenly Kings ay pinamumunuan ang isang hukbo upang pabagsakin ang capital city. Kinabukasan, dumating si Restarte sa bahay ni Ariadoa upang tingnan kung gaano nakalayo ang pagsasanay ni Mash at Elulu. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Valkyrie. Matapos linawin ni Seiya ang hindi pagkakaintindihan tungkol sa kanyang pagsasanay, pumunta sila sa Gaebrande, kung saan nakita nilang madaling natalo ni Walks Rose Guard si Eraser Kaiser. Nang magtaka si Restarte kung bakit hindi nilalabanan ni Walks ang Demon Lord, Gaebrande, siya ay naging isang sanggol. Nagulat ang grupo nang makita nilang naging bata si Walks. Pagkatapos, dumating si Rosalie at ipinaliwanag sa kanila na ang kanyang ama ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sinabi niya sa kanila na magkita sila sa Imperial Castle sa loob ng 2 oras. Nagpasya ang grupo na pumunta sa bayan, ngunit hindi pumayag si Seiya na magsaya sila. Pagkatapos ng kanilang oras sa bayan, pumunta sila sa kastilyo. Sa loob, sinabi ni Rosalie sa kanila na ang kanyang ama ay hindi na magtatagal at gusto niyang kumbinsihin siya na huwag labanan ang Demon Lord. Pagkaraan, habang ang grupo ay nakikipagkita kay Walks, nakatanggap siya ng mensahe na ang mga puwersa ng Demon Lord ay umaatake sa kapital. Kinuha ni Seiya sina Mash at Elulu habang iniwan niya si Restarte kasama si Walks. Nang ipakita ni Walks kay Restarte ang katedral, inihayag niya na ang Demon Lord ay lumikha ng isang mahiwagang item na tinatawag na Chain Destruction na kayang sirain ang totoong kaluluwa ng mga Diyos at bayani. Ipinahayag din niya na siya ay nakipagsanib puwersa sa Demon Lord. Bago siya makapatay kay Restarte, bumalik si Seiya. Sa laban, naging demonkin si Walks. Mukhang panalo na si Walks sa laban nang putulin niya ang isa sa mga braso ni Seiya. Gayunpaman, ginamit ni Seiya ang counter-break skill upang ibalik ang parehong pinsala kay Walks. Nang mapatay si Walks, pinagamot ni Seiya si Restarte at si Walks. Pagkatapos, pinayagan niya si Rosalie na makausap ang kanyang ama bago siya mamatay. Pagkalipas ng 3 araw, gumaling si Seiya at pinayagan ang grupo na magsaya. Habang naglalakad sa bayan sina Restarte, Mash at Elulu, umalis si Seiya ng mag-isa. Nagkaroon ng magandang oras sina Restarte, Mash at Elulu sa kanilang araw. Nang bumalik sila sa kanilang kwarto sa hotel, napansin nilang wala si Seiya. Nang mapagtanto nilang nawawala siya, pumunta sila sa bahay ni Ishtar. Nakita nila si Ariadoa na labis na nababahala, at dinala niya sila sa isang nakatagong silid kung saan nakalagay ang lahat ng totoong kaluluwa ng mga Diyos. Ipinahayag ni Ishtar na pumunta si Seiya sa castle ng Demon Lord mag-isa.
Ipinakita rin niya na sa kabila ng ugali at personalidad ni Seiya, talagang nagmamalasakit siya sa kanila higit pa sa kanyang ipinapakita. Nang magtanong si Restarte tungkol dito, ipinakita ni Ishtar sa kanya na ang mga stats ni Seiya ay naabot na ang pinakamataas na antas mula nang nasa Dragon Village sila, kaya't nag-ensayo siya kasama si Valkyrie. Pagkatapos, ipinakita ni Ishtar kay Restarte ang mga video mula 100 taon na ang nakalipas nang si Ariadoa ay dati nang nagsumon kay Seiya sa Exforia. Ipinakita na siya ay may grupo na binubuo ng sarili niya, Ariadoa, isang mage na tinatawag na cult, at ang kanilang healer, si Princess Tiana. Noon, si Seiya ay makikipaglaban ng walang pag-ingat sa mga kalaban habang hindi handa. Nang labanan nila ang Demon Lord, mukhang napatay nila ito. Gayunpaman, ipinakita nito na mayroon siyang 2 buhay. Bilang resulta, napatay niya ang grupo, kasama na si Seiya at ang ipinagbubuntis na anak ni Princess Tiana. Pagkatapos manood ng mga video, ipinahayag ni Ishtar kay Restarte na siya ay reinkarnasyon ni Princess Tiana at ang pagsisisi ni Seiya pagkatapos mawalan sa kanya ay napakalakas na nang mag-summon siya ulit. Alam niyang siya ay dati nang naisumon at nabigo. Nakahanap pa siya ng mensahe na iniwan niya para sa kanyang sarili sa loob ng kanyang properties page, nakatago sa likod ng kanyang fake-out skill na nagbabala sa kanyang sarili na laging mag-ingat kahit na maaaring magalit ang mga tao sa kanya. At higit sa lahat, upang iligtas ang mundo, iligtas ang kanyang mga kaibigan at iligtas ang babae na mahal niya. Sa kabila ng mga babala mula kay Ariadoa at Ishtar, nagpasya si Restarte na hanapin si Seiya at nagbukas ng portal papunta sa kastilyo ng Demon Lord. Dinala sina Mash at Elulu upang iligtas ang kanilang kaibigan. Nakarating sina Restarte, Mash, at Elulu sa puso ng kastilyo ng Demon Lord at nakita nilang nakikipaglaban si Seiya sa mismong Demon Lord. Bago nila siya matulungan, inilabas ni Seiya ang Gate of Valhalla, ang suicidal teknike na natutunan niya kay Valkyrie. Bago magsara ang mga pinto ng gate, nagbago ng anyo ang Demon Lord at sinubukang makawala. Ginagamit ang isa pang kakayahan ni Valkyrie, pinasok ni Seiya ang Demon Lord sa gate gamit ang kanyang espada at isinelyo ito. Dahil sa epekto ng Gate of Valhalla, nagsimulang bumagsak ang buhay ni Seiya. Hiniling ni Restarte ang buong kakayahan ng kanyang healing ability mula sa Divine Realm upang iligtas si Seiya, kahit na walang pakialam sa mga kahihinatnan ng paglabag sa mga batas ng Divine Realm para sa pangalawang pagkakataon. Sa kanyang buong lakas, nagawa ni Restarte na pagalingin ang mga sugat ni Seiya sa tamang oras. Bago nila maipagdiwang, napansin ni Elulu na ang Gate of Valhalla ay patuloy na nakabitin sa itaas nila at muling sumabog ang Demon Lord sa mga pinto na nagbabanta na sirain ang buong mundo kasama siya. Biglang tumayo si Seiya at nagpakawala ng pangalawang Gate of Valhalla na lumamon sa una, na sa wakas ay natalo ang Demon Lord ng tuluyan. Dahil ang pangalawang gate ay mas malakas, mabilis na naubos ang buhay ni Seiya kaysa sa kayang pagalingin ni Restarte, kaya't nagpaalam siya sa kanyang mga kasama bago mawala na may ngiti sa kanyang labi. Makalipas ang ilang panahon, pinarangalan sina Mash at Elulu ni Rosalie bilang mga knight at bumalik si Restarte sa Divine Realm. Agad siyang tinawag ni Ishtar upang parusahan para sa paglabag sa mga batas ng Divine Realm. Ipinahayag sa kanya na siya ay ipadadala upang iligtas ang isang mas malakas na mundo kung saan ang Demon Lord ay nakakuha na, ngunit wala ang kanyang divine healing power, at kung siya ay mabigo, mawawalan siya ng divinity. Bago makapagdesisyon si Restarte, ipinaliwanag ni Ishtar na ang epekto ng chain destruction ay naalis nang gamitin ang pangalawang Gate of Valhalla, ibig sabihin, ang lahat ng mga kasunod na pagkamatay ay maaaring maibalik. Natanggap ni Restarte ang talaan ng impormasyon tungkol sa kanyang hero at umiyak siya ng mga luha ng kagalakan nang makita ang pangalan ni Seiya at ang kanyang labis na pag-ingat na nakasulat dito. The hero is overpowered but overly cautious ay nagtuturo ng balance sa pagitan ng paghahanda at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Matutong makipagtulungan at magtiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan na mas madaling makamit ang tagumpay kapag may kaakibat na suporta mula sa pamilya, kaibigan, at mga kasamahan. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito, makakamit natin ang tagumpay sa ating mga layunin at mas magiging handa tayo sa anumang hamon na dadating sa ating buhay.